Si Jewel Lopez, dating tulad ng isang prinsesa sa isang kwento ng fairy tale, kilala sa kanyang magagarang kasuotan at pagdalo sa mararangyang mga okasyon. Ngunit nang pumanaw ang kanyang ama, tila nagwakas ang kanyang masayang buhay na nag-iwan sa kanya ng matinding pagkakautang. Ngayon, siya ang nakatalaga na magbayad ng mga utang na iniwan sa kanya. Kailangan niya magpanggap at panloko ng isang tao, kasama na ang panganib na mapanatili lamang ang kanyang dating pamumuhay. Ngunit ang kanyang biktima ay si Sebastian Monteverde, isang milyonaryo. Ang tanong ay kung kayang panindigan ni Jewel ang kanyang plano at kung paano ito magbabago kapag nahulog na siya sa taong kanyang niloloko. Twinkle, I'm here! Ay, Diyos ko! At nag-appear din ng prima donna. Tarantang sinalubong ng baklang couturier ang bagong dating na si Jewel. Kaparis ng nakaugalian, pinagdaiti ng dalawa ang tig-isang pisngi bilang pagbati kapag nagkikita. Darling naman, nagre-reklamong sabi ni Twinkle. Pinagtataguan mo yata ako noong nagtatawag ako sa inyo kaya lagi na lamang wala ka ang isinasagot ng bruhitang maid nyo. Pinagtataguan nga kita. Natatawang sabi ni Jewel. Hinawi niya ang buhok na tumatapon sa isang gilid ng muka at waring pait siya iyong ibinalik sa likuran. Isang aksyon yun na nakasanayan na niya. Naging mannerism na ngunit hindi niya alam na nakakaakit namang tingnan. Itimang-itiman kasi ang buhok niya na may natural thickness at glow. Diretso at waring hindi nakakailanganing suklayin dahil laging nasa ayos at waring hindi magkakabuhulan ng hibla. Mahaba pa iyon kaysa pansinin. Minsan nga ay nakuha na siyang modelo ng isang bagong labas na shampoo dahil sa makatawag pansing kagandahan ng buhok niya. Bakit mo naman ako pinagtaguan? Waring nagtatampong tanong ni Twinkle. Ipinasag pa nito ang isang paa at tiningnan siya ng pairap. Alam naman niyang hindi ito totoong nagtatampo. Matagal na sila magkaibigan ni Twinkle para hindi niya madiskubre ang ugali nito. Ilang taon na niyang ipinagmomodelo ang mga creations ng sikat na couturier. At kahit hindi siya masyadong seryoso sa career, paborito siyang modelo ni Twinkle. Kung siya'y nasa paligid, parang wala na itong alaga kundi siya. Apple of his coutierier's eye siya, wika nga. Kaya naman madalas siyang pagselosa ng mga kapwa ramp models. Kaparis na lamang ngayon. Nakita lang, dumating siya ay iniwan na ni Twinkle ang ibang mga modelong kanina'y inaasikaso ng datnan niya. Bakit nga pinagtaguan mo ko last week, darling? Mababa na uli ang tonong tanong ni Twinkle. Kasi, alam kong kukulitin mo kung sumama sa show mo sa Singapore last week. At bakit naman ayaw mong sumama? Samantalang yung iba'y kandasipsip sa akin maisama ko lang. Nagkibit siya ng balikat. I just don't feel like going out last week. Natapik ni Twinkle ang noo. Pa-OA. Sa bagay, ay paminsan-minsan lamang namang mag-OA si Twinkle. Hindi kaparis ng ibang gay na masyadong maarte sa paggalaw at pagsasalita. Maging ang pananamit nito ay hindi bulgar kundi disente pa ngang matatawag. Alanganin nga lamang sa pambabae o panlalaki. Kahit puro pants ang suot nito, estilong unisex naman at sa pang-itaas lamang mahahalata na hindi ito gaanong lalaki sa paggayak. Kaparis na lamang ngayon na naka-beige palazzo pantas ito at puting manipis na pang-itaas na round neck, bordado sa tapat ng dibdib at may mahabang mga manggas. Diyos ko! Kanuway hinagpis ng bakla. Talagang duduguin ako sa'yo. Dahil lang she doesn't want to go out last week ay pinagtaguan ako para hindi siya makapunta sa Singapore? Hindi niya napigil na matawa. Ewan ko ba kung bakit nagtitiis ako sa'yo? Nailing na sabi ni Twinkle pagkwang maibalik ang poise. Alam na alam mo kasing spoiled ka sa akin. Oh, ngayon magtatrabaho ka na? Ano bang activities natin ngayon? Tiningnan ni Twinkle ang ilang modelo na nagpo-posing sa loob ng malaking shop at kinukunan ng litrato ng isang tila professional na photographer. Tinawagan kasi ako ni Kit, yung editor ng Maiden. Isang sikat na magazine pambabae iyon. Alam niya, may kamahalan at pangmayaman. Ipipicture raw niya ang shop ko, ang mga creations at modelo ko. Padala niya ang photographer na yan. Mabuting at dumating ka. Ikaw ang gusto kong maging sentro ng atraksyon paglabas ng write-up tungkol sa shop. Baka magdamdam naman yung ibang alaga mo. Iisipin nilang kung hindi ako dumating, baka isa sa kanila ang na-feature.
Ay, wala akong pakialam sa kanila, no? Umingos pa si Twinkle. Magdamdam sila, edit tinigbak ko sila sa grupo. Hala, humanap sila ng malilipatang mas istariray kay Twinkle the Great. Ang yabang mo, nangingiting sabi niya. Sa totoo lang, alam na naman nila na ikaw ang star sa akin, darling. Ako lang naman ang mahina sa iyo eh. Ang lakas mo nga kita mo, ikaw lang ang nakakapilit sa akin na magmodelo. Sumimangot si Twinkle. Oo nga, napipilit kita kung gusto mo at nasa mood ka. Kung wala pasensya kang Twinkle ka. Iba na talaga kapag rich ang alaga. Ginagawa na lang libangan ng pagmamodelo sa pobreng si Twinkle. Ang uwi mo? Tena nga, ipakita mo sa akin ang mga bagong creations mo. Mamimili ako ng mga isusuot ko. Ayun, pati isusuot niya ay wala akong pwedeng maging say. Prima donna talaga. Sige, tena nga sa dressing room. Pero Twinkle, hindi ako pwedeng magtagal ha. Kadarating mo nga lang eh. Basta, may kadate ako mamaya. Kadate? If I know, umiisbit ka lang kapag naboboard ka na. Kapares ngayon, alam kong sumipot ka lang dahil naboboard ka sa inyo. Puro chimimay naman kasing kasama mo eh. Alam mo naman pala eh, tana habang nasa mood pa ako. O sige, sige, baka kung nasa kaligitnaan ng pictorial saka mo maisipang mag-walk out. Para namang nagdilang anghel si Twinkle dahil may kalahating oras pa lamang sila nagkukuhanan ng litrato nang dumating isang tawag para kay Jewel. Nagbabalita ang tumawag na patay na ang kanyang papa. Kinitil ang sarili sa loob ng silid gamit ang isang armas. No, sabi ng isip niya matapos maibaba ang telepono. Hindi totoo narinig niyang sinabi ng kausap kanina. Imposibleng wala na ang papa niya. At lalong imposibleng kinitil nito ang sarili. Ano ang dahilan para gawin iyon ng papa niya? Wala naman siyang alam na problema nito. Bihira nga silang magkita dahil busy ito sa pag-aasikaso ng kanilang negosyo. Pero kapag nakikita naman sila ay masaya ito. Hindi kababakasan ng anumang suliranin. Sa pinansyal ay wala rin silang problema. Smooth ang takbo ng kanilang negosyo. Kumikita. Respetable ang pamilya nila. At kabilang sa mga may sinasabi sa lipunan, ano ang magiging dahilan ng papa niya sa pagpapakamatay? Kung emosyonal naman, alam niyang nakarecover na ito sa pagkamatay ng kanyang mama. Almost 3 years. Namamatay sa atake sa puso ang kanyang mama. Alam niya, dinamdam iyon ng labis ng kanyang papa pero nakita niyang nakarecover na ito. Mahal na mahal siya ng kanyang papa. Ano mang makapagpapaligaya sa kanya ay ibinibigay nito at mahal na mahal din niya ang ama. Paano nito maaatim na iwan siya? At sa paraang maalingas-ngas? Maeskandalo? Hindi. Nagkamali lamang ang tumawag sa kanya. Gayunman inatagpuan niyang nangangalog ang tuhod niya at luhaan na siya ng ibaba ang telepono. Paano kung... No! Halos isigaw ng isip niya. Maupo ka muna. Concerned na sabi ni Twinkle na umalalay sa kanya patungo sa isang upuan. Kanina ay shock din ito nang sabihin niya kung ano ang ibinalita ng tumawag sa kanya. Pero mas nauna itong nakabawi sa kahinahunan. I have to go, Twinkle. Bahagyang nangangatal ang tinig na sabi niya. O nangangatal na rin yata ang buong katawan niya? I have to know kung... Parang hindi niya maituloy ang gustong sabihin. I can call this pictorial off. Naawang sabi ni Twinkle, kung gusto mo sasamahan kita. Gusto nga niya ang ganoon. Nag-aalala lamang siya sa mawawalang tsansa ng kaibigan na ma-feature sa isang sikat na magazine. Nahulaan ni Twinkle ang iniisip niya. Teka lang. Anito at iniwan siyang salit sa kinauupuan. Nilapitan nito ang photographer ng Maiden. Maya-maya'y binalikan siya ni Twinkle. Pwede naman pala akong wala dito. Anito, binigyan ko na ng instruction si Beth. Kasamahan niyang modelo ang tinutukoy ni Twinkle. Oh, shall we go? Okay ka na ba? I'm not sure, Twinkle. Think positive. Prankster lang yung tumawag sa'yo. Nangloloko lang sa telepono. Oo nga. Pakialalayan mo naman ako, Twinkle. Parang walang lakas sa mga binti ko. Inalalayan naman siya ng kaibigan. Where's your key? Alam niya, ang susi sa kotse niya ang tinutukoy ni Twinkle. Kinuha niya iyon sa dalawang purse at ibinigay rito. Ako nang magdadrive, ani Twinkle. Tingin ko sa'yo ay parang magkokolaps
Kung hindi nga lamang siya nag-iisip ng positibo, baka kanina pa siya nag-collapse. Sa labas pa lang ng bahay, alam na niyang hindi naluloko na balita sa kanya. Maraming tao sa labas pa lamang ng bahay, halatang puro nag-uusyoso. May police car na nakaparada malapit sa gate. Sa unahan niyon ay isang ambulansya. Parang mawawalan siya ng ulirat nang maunawaan ang kahulugan ng lahat na nakikita. Papa! Iyak ng sugod, papasok ng gate. Totoong patay na nga ang kanyang ama. Ang mas masakit, kinitil nga nito ang sarili. May iniwan pang ang suicide note sa kanya. Pinakamamahal kong Jewel. Patawarin mo ako anak. Patawarin mo ako. Mabuti pang mawala na lamang ako kaysa masaksihan ang mga idudulot sa iyo na naging kamalian ko. Hindi pinirmahan ng papa niya ang sulat pero kilalang kilala niya ang handwriting nito para matiyak na ito nga ang sumulat ng liham na natagpuan ng mga investigador sa tabi nito. Hindi pa niya noon matiyak kung ano ang kamaliang tinutukoy ng ama sa sulat. Saka na lamang niya natuklasan ilang araw pagkalibing nito. May tao po ma'am, hinahanap kayo. Takang napatitig siya sa katulong. Kung may nagiging panauhin sila ay sinasabi agad nito sa kanya kung sino. Ibig sabihin, hindi kilala ng maid ang dumating. Babae o lalaki? Tanong niya. Lalaki ma'am, 3 sila. Nag-iisip na umalis siya ng kama. Ilang araw na siya nagmumukmok sa silid mula nang mailibing ang ama. Parang hindi pa niya matanggap na ulila na siyang lubos. Pinapasok mo? Tanong niya habang naghahanap pa sa closet ng damit na maaari niyang masuot ng mabilisan. Hindi ma'am, nasa may gate lang sila. Tama, baka mamaya yung mga masasamang tao iyon na gusto lamang tayong pasukin. Sige, lalabas na ako. Nauna nang lumabas ng silidang katulong. Madalian siya nagbihis at sinuklay na lamang na bahagya ang buhok. Tinungo niya ang salas at mula roon ay sinipat muna ng pilihin sa bintana ang mga panauhin. 3 lalaki nga ang nasa katanghalian ng mga gulang. Hindi naman mga tipong masasamang tao dahil maayos sa mga kasuotan at may dalang sasakyan. Nakaparada sa harap ng gate. Pero naisip din niya, hindi naman kumo maayos manamit may sasakyan ay hindi na masamang tao. Lumabas siya ng bahay at kinausap ang 3 sa may gate. Yes? Formal na tanong niya. Miss Jewel Lopez? Tanong ng isa, sa tonong parang kilala naman talaga siya. Yes. Hindi binabago ang ekspresyon ng mukha na sabi niya. May inalabas na tila mga papeles ang lalaki. Iniabot sa kanya. Ano ito? Maang na tanong niya. Kasulatan. Katunayan na ang kotse mo? Ang kotseng yun. At itinuro pa ng lalaki ang kotseng nasa loob ng bakuran. Ay ibinenta na sa amin ng iyong ama. Hindi iyon ang unang shocker. Shocker ang itinawag niya dahil talaga namang gumimbal sa kanya. Hindi niya halos mapaniwalaan. Ang sumunod ay ang negosyo nila. Ganoon din, may mga tao ring lumapit sa kanya na nagsasabing naibenta na, nailipat ng papa niya sa pangalan ng ganito at ganong tao. Ang karapatan sa pagmamayari. Bineripikan niya ang katotohanan. Hindi lamang ang sariling abogado nila ang kinonsulto niya, may iba pa. Lahat ay nagpapatunay na legal ang hawak na kasulatan ng mga taong nagkiklaim na ibinenta na nga roon ng papa niya ang negosyo nila. He must have a reason. Nitong sabi niya nang huli silang magkausap ni Atty. Castro, ang kanilang abogado. Baka ipinundar niya sa ibang negosyo ang pera at... As far as I know, wala siyang ibang sinimulang ibang negosyo. Malungkot na sabi ng matandang lalaki. Pero... saan niya dadalhin ang... Nilusaw niya ang inyong pera at mga ari-arian ng unti-unti, Jewel. Maang na napatitig siya sa abogado. Napapailing na yumuko ang lalaki. Waring may gustong sabihin sa kanya pero nagtatalo naman ang isip kung gagawin iyon o hindi. May alam ka ba sa nangyari sa papa, attorney? Naguguluhang tanong niya. I tried to put some sense into his head. Umiiling pa rin ang matandang abogado. What really happened, attorney? Mainit ang tugon niya. Matagal siyang tinitigan ng lalaki. Your father became a compulsive gambler, Jewel. Isinugal niya lahat ng kabuhayan niyo. No, it's the truth. Hindi mo lamang namamalayan dahil ayaw niyang mawalayan mo. Pero ang totoo,
Lahat ng tinatamasa mo pa nitong mga nakaraang araw ay huwad na karangyaan na lamang, Jewel. Literally, you got nothing more in your name, young lady. Kaya pala. Kaya pala minsan, nang hihiram pa ng tseke niya ang ama, marami itong maliliit na kasinungalingang sinasabi sa kanya na pinaniniwalaan naman niya dahil walang-wala sa hinagap niyang said na ang sariling bank account nito. Minsan, sasabihin nitong nagkaproblema ang account nito o kaya'y hindi nakapag-request ng bagong checkbook. Papalitan na lamang di umano ang nabawa sa personal savings niya ng mas malaki. Ang inaasahan pala'y kapag nakabawi ito, hindi naman bumalik sa kanyang anumang nakuha nito. Bagay na hindi niya ipinag-alala dahil alam naman niyang nalilimutan lamang iyon ng ama. Saka anong problema? Naroon lamang naman ang pera. Anytime na gustuhin niyang pasukan ang umunti ng savings, ay maire-request niya sa ama. Maling-mali pala siya ng akala. You have nothing in your name now, young lady. Umalingaw-ngaw uli sa kanyang pandinig. Gusto niyang umiyak pero parang ubos na ang luha niya. Gusto niyang sumigaw. Pero kung nananaginip lamang siya, ay magasing na sana siya. Pero ang nangyayari sa kanya ay katotohanan. Hindi siya binabangungot lamang. Nagtaka siya nang ipatawag ni Attorney Castro sa opisina nito isang araw. Dalawang kagalang-galang na lalaki, isang may edad na at isang tansya niya ay mahigit 30 lamang. Ang panauhin nito, ipinakilala sa kanya ng abogado ang may edad na lalaki bilang Attorney De Castro. Ang nakababata rito ay si Hector Arevalo, isang di umanong mayamang negosyante. Si Attorney De Castro ay counsel ni Mr. Arevalo. Pagpapaliwanag sa kanya ni Attorney Castro, sa pagkakatingin sa sariling abogado, may kabang gumagapang sa kanyang dibdib. Ang ekspresyon nito ay paris noong isiwalat sa kanya ang katotohanan tungkol sa kanyang papa. May shocker na naman itong nakatakdang ihayag sa kanya. What's this all about, Attorney? Direktang tanong niya. Sa labas lamang ng anyo siya, masasabing cool at composed. Ang totoo'y parang may humahalukay sa sikmura niya sa nadaramang tensyon at anxiety. Natitigilang napatitig sa kanya si Attorney Castro. Hayon na naman ang klase ng tingin nitong tila na awa sa kanya, na para bang hindi nito maatim na sabihin ang nasa isip. Show her, Attorney! Sabi ni Hector Arevalo. Parang gusto niyang mainis sa authoritative na tono ng lalaki. Hindi naman ito tauhan sa Attorney Castro para manduhan, kaya tuloy kahit gwapo ang lalaki ay nakadama siya ng lihim na pagkayamot dito. May kinuha sa drawer nito si Attorney Castro, ibinigay sa kanya. Nakilala niyang titulo iyon ng kanilang bahay at lupa. Maang na napatitig siya sa abogado. You don't even own the house anymore. Parang nabibigig na sabi sa kanya ni Attorney Castro. Ipinagbili na yan ng papa mo kay Mr. Arevalo, pati ang loteng kinatitirikan ng bahay. Parang hindi na niya makakaya ang balitang iyon. Ramdam niya ang panlalamig ng mga palad, ang wari paninigas sa mga kalamnan. Actually, noon ko pa dapat kinuha yun, sabi ni Hector Arevalo. You mean, noon mo pa kami dapat pinaalis? Direktang sabi niya nang nakatingin sa mukha ng lalaki. Waring hindi naman naapektuhan ng reaksyon niya ang lalaki. Yes? Nakiusap lamang ang iyong ama, then nabalitaan ko na lamang na wala na siya. Lihim naman siya nagpasalamat na kahit paano, hindi direktang tinukoy na lalaki ang naging pagpapakamatay ng ama niya. I'm a businessman, you know? Parang nagpapaliwanag na sabi sa kanya ni Hector Arevalo. I know what you're getting at. Dahil negosyante ka, gusto mo'y makitang may napapala ang mga investments mo. At ang patuloy kong pagtira sa bahay mo ay hindi nagpapanhik ng kita sa'yo. So, is that what this meeting is all about? You want me to move out? Tumingin si Hector Arevalo kay Attorney Castro na parang hinihiling ditong ang lalaki na ang magpatuloy sa gustong sabihin sa kanya. Naawa rin ito sa kanya? Kay Attorney Castro ay pwede niya iyong tanggapin. Pero sa isang estrangherong paris ni Hector Arevalo, nahula niya ay may kaarugantehang itinatago sa katauhan. Hindi niya iyon pwedeng tanggapin kailanman. Jewel, parang hirap ang kaloobang sabi ni Attorney Castro. Wait, sabay rito ni Hector Arevalo. Napatingin silang lahat dito. I've changed my mind. I'll let her stay for 6 months more.
Hindi makapaniwalang napatitig siya sa mukha ng lalaki. Hindi niya inaasahang ang isang pares nito ay pwede magbigay ng palugit. Kanina lamang ay ini-stress na nito ang pangangailangan na sa tinitirhan niya para mapakinabangan nito. Siguro naman, tama na ang panahong iyon para makahanap ka ng ibang malilipatan, Miss Lopez. Tanong sa kanya ni Hector. Nang hindi agad siya sumasagot, si Attorney Castro na ang sumabad. I think that will be great. My client and I appreciate your kindness very much. 6 months, Mr. Arevalo.